Hi guys! And welcome back to my channel. Kung nag-start ka na sa iyong freelance journey, for sure meron ka ng rate na charge sa mga client mo. Pero paano nga ba talaga natin dapat na-calculate yung rate natin as a freelancer? So kung interested kang malaman ang sagot sa tanong na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. O kahit anong work, pinapasok ko, basta online, kasi online work is amazing! Ayun, amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yun, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang namimiss na video na ina-upload ko every week. When I started out as a freelancer, my first question was kung magkano ba yung dapat i-charge ko per client ko or per project sa mga client ko na mamimit ko sa freelancing journey ko. Actually, kung magkano yung pwede mong i-charge sa client mo ay nakadepende sa ilang bagay. So, pwede yan nakadepende sa industry. Pwede rin nakadepende yan sa ideal client mo. Yung level ng skill na meron ka, yung expertise na meron ka, yung experience na meron ka, and of course, yung ability mo to negotiate sa client mo. Okay? So, ilan lang yun sa mga dapat mong kinoconsider kapag ikaw ay nag-set ng rate for your services. Pwede mo rin actually gawin as a freelancer is to identify first what is your target income for a month. For example, yung target income mo for a specific month is 100,000. Then you have to consider how many hours are you willing to work to earn that income. So you have to consider how many working hours you have each month to attain that income. For example, yung 99,000 or 100,000 income mo per month, let's say you have 36 hours per week para mag-work sa mga clients mo. And then, kung i-multiply natin yan by 4 weeks, so that is 144. So, kung i-divide natin yung 100,000 or 99,000 divided by 144 hours, that would be 687 or sabihin natin 690 per hour. So, yun yung rate na pwede mong i-charge sa client mo, okay? Pero, aside from that, kailangan mo ding i-consider yung billable and non-billable time mo, okay? So, ano ba yung mga pumapasok sa billable time? Pag sinabi natin billable time, ito yung hours or time na kinukonsumo talaga to work for that client. Let's say, ito yung task mo, creating invoices. So, billable time siya kasi you're working for a specific task na included dun sa contract mo. So, billable siya, okay? Basta billable, anything na related dun sa work mo sa client mo, okay? When we say naman non-billable time, yung mga oras na hindi mo pwedeng i-charge sa client mo kasi hindi lahat ng oras na ikukonsume mo sa paggawa ng work or pag-market ng business mo ay pwede mong i-charge sa bawat client mo, okay? So, meron ka din syempre non-billable time na kailangan mong i-allot para sa business mo, okay? For example, is yung admin and invoicing mo. Hindi mo yan pwede i-charge kay client mo kapag nag-invoice ka. Kasi part na yan ng business mo, not part of the services na ino-offer mo. Next is yung replying to client emails. Halimbawa, nag-work ka kay client A, tapos biglang nag-email si client B. So, yung pag-reply mo kay client B, ay hindi mo pwedeng i-charge kay client A. Okay? Another is yung pagmamarket mo ng business mo. Siyempre, hindi mo yan pwedeng isama sa billable time mo kay client mo. Okay? Meron din mga meetings na hindi siya billable unless na sabihin ni client mo na every time na may meeting tayo, you can charge me for that hour na nag-meet tayo, okay? Pero that is case by case basis po, okay? Siyempre kasama sa non-billable time yung iyong pag-upskill or continuing professional development mo, okay? So like pag-take ng course or pag-attend ng mga seminar, yung mga yan ay hindi billable pagdating sa client mo, okay? Siyempre, tao lang tayo, so we have to eat lunch, dinner, breakfast, and then siyempre may merienda, siyempre minsan
kailangan magpahinga din tayo. So, yung mga yon ay hindi billable time, okay? Non-billable time. Ngayon, na-discuss na natin yung billable and non-billable time. Paano naman yung mga expenses mo as a freelancer, okay? Kung ikaw ay isang freelancer, you are responsible of everything that a employer would normally take care of. Like, yung insurance mo, yung government contribution mo. Pagdating sa insurance, pwede yung health insurance or professional insurance or life insurance. Syempre, meron ka ding expenses for equipment like kailangan mo ng laptop, kailangan mo ng keyboard, kailangan mo ng mouse, internet, broadband. Kailangan mo rin syempre ng simpleng table para sa business mo. Pero kung nag-start ka pa lang, kahit naman saan ka sa bahay mo, as long as meron kang comfortable na upuan, then pwede na yon. And then, syempre, as a freelancer, may mga software ka din binabayaran, like yung Google, pag ma-market mo ng business mo, like Facebook ads, Google ads, LinkedIn ads. Kung may website ka, so syempre, babayaran mo yung website mo, or kung gumagamit ka ng Skype para mag-call sa mga client mo sa US, then syempre, meron ka rin Stripe subscription na binabayaran. So, kailangan mo lahat yan i-consider kapag ikaw ay nagsiset ng rate para sa client mo. Hindi lang yung hours na i-consume mo. So, hindi lang sa target income ikaw mag-focus, hindi lang din sa number of hours na kaya mong mag-work per week or per month. Siyempre, kailangan mo din i-consider yung other factors like yung expenses mo as a freelancer. So, aside from hourly rate, pwede mo rin i-consider yung pag-charge sa client mo ng fixed rate. So, ano ba yung pagkakaiba or yung advantage and disadvantages kapag per hour ka and fixed price ka, okay? Kapag hourly rate ka or hourly pricing ka, kung magbago man yung scope of work na pinapagawa sa'yo ni client mo, hindi mo kailangang mag-worry kasi yung hours na ikukonsumo sa pagtatrabaho nung task na pinapagawa niya is billable naman sa kanya, okay? So, kahit gaano katagal ang abutin sa paggagawa ng task na yun, walang problema kasi per hour nga yung bayad mo. Okay? And of course, madali ding makalculate kung magkano yung potential income mo by calculating yung rate mo per hour and yung number of hours na work mo for that client or for a week. Yun nga lang, kapag per hour ang pinili mo, the more income na gusto mong ma-earn per month, the more hours na kailangan mong magtrabaho. Okay? So, paano naman kung fixed price yung gagamitin mo sa mga client mo? Ang kagandahan kapag fixed price yung ginamit mo, per project naman yung i-charge mo sa client mo, pwede ka nang mag-charge based dun sa value ng services na ina-offer mo rather than dun sa number of hours na i-work mo para sa client mo. Since fixed price yung i-charge mo sa client mo, kung mas mabilis mong matapos yung work, then mas maganda. So, hindi mo na kailangang patagalin pa yung trabaho para lang mas dumami yung income mo or maki yung ibibill mo sa client mo. So, kapag fixed price, mas maliit yung time na makakonsume mo, pero same amount yung marireceive mo. Yun nga lang, kapag fixed pricing yung ginamit mo sa mga client mo, kapag na-misjudge mo yung complexity ng isang project, pwede kang malugi by spending more hours sa paggawa ng project na yun. Halimbawa, sa tingin mo, madali lang to. So, in-expect mo mga 10 hours lang yung i-consume mo to finish that project. Pero, during the actual na, nakita mo na hindi lang pala 10 hours yung makukonsume mo para matapos yung project na yun. So, in that case, lugi ka kasi hindi mo na-evaluate ng maayos yung time na makukonsume mo doon sa project na yun. So, kung umabot yan ng 30 hours, then lugi ka na pagdating sa oras. Okay? So, kanina, nabanggit ko na isa sa advantage ng per project is ibe-base mo na lang yung i-charge mo doon sa value ng services na ina-offer mo. Ang disadvantages naman yan is kung hindi ka ganun ka-confident at hindi mo kayang i-justify yung fixed rate na ina-offer mo sa client mo, then possible na hindi ka makakuha ng client. Okay, so yun yung mga ways na pwede mong gawin as a freelancer kung paano mo kukumputin yung iyong rate na i-offer sa mga client mo. So, pwedeng hourly rate, pwedeng fixed price, okay? So, whatever pricing option yung mapili mo, fixed man or hourly rate, then, mas maganda, sinasuggest ko, make sure na tinatrack mo pa rin yung oras mo. Like, mapa hourly rate man yan or fixed price, you have to track
your time kasi that way, monitor mo kung gaano katagal ka nag-work sa isang client. And dyan mo rin monitor kung yung iyong fixed rate na in-offer sa client mo ay profitable pa ba or hindi na. So sana marami kayong natutunan sa video na to kung paano nyo dapat charge yung inyong mga rate. So pwede yung fixed, pwedeng hourly, and kailangan yung i-consider yung ilang factors na nabanggit natin kanina, which is sila sa pag-rate ng client mo. And that's it. I'll see you on my next video. Bye!